Magandang umaga po. Pag-usapan natin sa ngayon ang pinaka-latest sa ating impeachment patungkol kay Sara Duterte, patungkol kay BBM, at patungkol sa mga Pilipino, patungkol sa ating problema, sa ating krisis. Unang tanong, sa lahat ng mga nakagusto kay Sara para maging presidente, ano ang dahilan nila? Sa interview po na nangyari, yung kanyang pagiging malakas ang dating, malakas magdesisyon, mabilis magdesisyon, at higit sa lahat, yung kanyang ang tingin sa kanya ng tao ay siya ay paparusahan ang mga nagkasala sa flood control projects. So marami mga congressmen, marami mga kontraktor ang madadali nito. Siyempre, kasama na dyan ang iba, pati kung mayroon ng senador na pumasok dyan, sigurado po yan. Yan ang tingin ng botante. Ano pag ibang tingin ng botante kung bakit marami po ang gusto na siya na maging presidente? Actually, marami dyan mga Makaleni dati. Kung sino dati, gusto na si Sara na. Sara na lang, wala nang iba. Bakit po? Ang tingin nila po kasi, gusto nila ibalik ang war on drugs. Gusto nila ibalik kasi talamak naman talaga sa ngayon ang droga. Kumbaga, nagiging talamak dahil po sa mahinang klasing presidente si BBM. Ngayon, si BBM naman, ano naman, sa likod dito, may mga krisis na hinaharap na nakikita natin, hindi naman niya alam kung anong gagawin. Mahigit isang buwan na, yung Iran crisis, na hindi niya alam anong gagawin. Pinapakanda na pinupuri siya, ang nagawa niya, pinupuri siya nila ni Lacson, tsaka sino ba ibang senador, at pinagmayabang nila ni Anticlair, at tsaka grupo niya, ay yung pumayag daw yung Iran government na hindi bombahin o papayagang dumaan ang mga barko ng Pilipinas na may dalang krudo. Ang unang sagot dito po, katawa-tawa po ito. Hindi ako magpupuri, hindi ako magpapasalamat sa kanila. Bakit? Wala naman tayong barko eh. May barko ba tayo na tanker? Ganito kahirap na bansa sa atin eh. Ang alam ko, kung may negosyante man, inuupahan niya ng mga nagbebenta ng gasolina. Inuupahan nila yan sa mga private na barko na umaangkat. Bumili sila doon, tapos ang barko ng ibang tao, ibang bansa, yung gagamitin nila. Wala pa tayong barko. So bakit ka papalakpak? Ginuguyo tayo dito ni Kwan eh, ni BBM eh. Mamamatay ka na lang. Lulukuhin mo pa yung Pilipino. Oh, totoo ba yung balita na stage 4 cancer ka? Sa kolon? Yan ang epekto niyan eh. Ang pruweba niyan is inamin nila na may diverticulitis. Kaya, mamamatay ka na lang, manluluko ka pa. Nakakaasar talagang gobyernong ito. So ngayon, sa mga tinanong po ng mga tao, ang dahilan nila kung bakit gusto nila si Sara na ibubuto ay ibalik ang tapang at malasakit. Pangalawang, kumbaga, tapang at malasakit. To, Ganon na mangyayari. Reloaded. Na? Tapang at malasakit, reloaded. Kasi wala talaga nangyari sa ngayon eh. Panahon ni Duterte, may corruption din pero hindi kasi lala sa ngayon. Dati, ang mga kukunti lang ng mga tao na may pabor talaga kay Duterte, yun na nakikita mo sinasabi na nagnakaw. Sa ngayon, dumadami. Malay-maleta ang nakawan. Kaya yan ang rason po sa interview. Pakinggan natin ang interview. At sa totoo lang, Bongbong Marcos, mas maganda pa mag-resign ka na lang. At humingi ka ng pabor
na huwag ka na lang kasuhan. Hayaan ka na lang siguro hanggang mamatay ka. Hindi ka nang kakasuhan. At isauli mo rin ang mga pera na hinatid sa'yo ni Saldico. Ito lang po talaga ang tanging paraan. Wala nang iba. Kung pasensya na sa ako, bumuti din ako kay Leni Robredo sa pagka-vice president tong si Duterte ang naging presidente. Ang buto ko noon, Duterte at Leni. Pero pagdating ata sa presidente, mukhang hindi ako conforme na naabot na ni Leni yung the kind of aggressiveness. Gusto ko kasi yung presidente aggressive. Aggressive kahit hindi masyado magaling, basta mabilis gumalaw. Kagaya tika Bongbong Marcos. Aggressive magdakaw. Yan ang problema sa kanya. So, ito sa mga survey na makikita mo ay number 1 si Sara at far second si Leni. Pero nagpapakita labang na si Leni lang talaga ang malapit-lapit kay Sara. Ngayon, kung magsama pa itong dalawa, Sara at Leni, ay wala na. Sali na sali. Wala nang tatalo. So ito, papakinggan natin ang interview. Kalye survey po ito. Mas naniwala ako sa Kalye survey kaysa yung mga Pulse Asia, SWS, Publico sa Asia. Lahat po yan ay budol. Ha? Budol po lahat yan. Mga, no, Professor Holmes, mga budol ginagawa nyo. So, pakinggan natin. O ito naman, pakinggan muna natin ito. Yung interview ito sa may Dolomite Beach. Panoorin natin ang buo mga kababayan kung paano niya, kung sino ang panalo dito. So, subaybayan nyo kung sino ang pinakamalakas talaga na tatakbong presidente sa 2028. Ayan. Itong Scully survey na ito, si Salomo 21, pwede nyo i-subscribe mga kababayan kasi nag-i-start na po siya ng Kalye survey. Pati tayo mga kababayan, baka mag-umpisa na po tayo ng Kalye survey. Kung hindi bukas, baka sa mga makalawang araw, mag-start na rin tayo ng Kalye survey ko para talaga tsaka mga kababayan, yung Kalye survey natin wala po. So yan mga kababayan, panoorin natin tong Kalye survey. Lenny, bakit po? Bakit po si Well, she's clean. That's all. Sara Duterte or Leni Robredo Yung isa, para sa iyo? Yung isa Sino yung pinili. Ngayon ito naman. Dapat nating iboto ngayon. Si Sara. Sara, bakit si Sara Duterte tingin mo? Tay. Hello guys, nandito tayo ngayon sa may Dolomite Beach. Tara, samahan niyo po ako tayo magkakali survey dito. At ito yung Wala ating naman tanong. Kalye dyan. Beach naman Sino ang dyan. iboboto mo president sa 2028? Ayan. Ito yung pinakamainit ngayon sa dalawa. Tara, at samahan niyo ako. Ikot tayo dito. Ito si ma'am. Ma'am, pwede magtanong, sino iboboto niyong president sa 2028? Sara Duterte. Bakit si Sara Duterte, ma'am? Gusto ko eh. Gusto niya Sara Duterte. Sara Duterte. Sara agad. Oy, Sara Duterte. One agad. Ito sila, sir. Ma'am, pwede magtanong, survey lang, sino iboboto niyong president dito sa dalawa? Sara Duterte. Sara. Bakit Sara Duterte? Sir, bakit si Sara Duterte? Ma'am, ikaw. Anak ni Digong eh. Anak ni Digong. Yun. Ayan, thank you sir ha. Sara Duterte. Anak Digong, ibig sabihin gusto Ito. niya ng patakaran Sir. ni Digong. Survey lang. Eto mainit na ka-issue kasi ngayon eh. Sino iboboto niyong president sa dalawa? Tumatakbo 2028. Sara Duterte tsaka Leni Robredo. Sa tingin ko, Leni Robredo. Leni Robredo sa iyo. Leni. Ikaw, mami. Wala. Bakit sir si Leni Robredo sa sir? Tingin mo? Kasi sa tingin ko, si Sara wala kasing isang salita eh. Wala daw At isang salita medyo sa pamali-mali pag nagbitaw ng salita eh. Kailangan natin yung pag nagsalita eh, sigurado. Kaya Leni Pwede Robredo. na, hindi pa niya nalaman. Yun. Thank you sir. Bilang Leni ni Robredo. Respetuhin natin. Respeto. Sir, Respect. survey lang. Sino iboboto mo sa 2028? Sa dalawa na to. Sara Sara. Duterte. Bakit Sara Duterte sir? Tingin mo. Tingin mo sir, bakit Sara?
Yan yung susunod sa yapak ng tatay. Tatay niya. Gusto Thank you, pa rin ng sir. walang drugs. Ikaw, ma'am, sino iboboto mo sa dalawa? Mainit na usapan to ngayon sa social media. Sara Duterte tsaka Leni Robredo. Sara. Sara Duterte, bakit ma'am tingin mo Sara? Parang okay naman yung Okay, Sara. Ayan, thank you. Ito si Mami. Ma'am, pwede kang matanong, survey lang to. Mainit na issue to ngayon, Mami. Sino iboboto nyo? Ha? Wala si Mami. Sige, thank you. Okay, eto sir. Sir, survey lang, sino iboboto mo sa 2028? Eto, mainit na issue tong sa dalawa na to. Sara. Sara Duterte. Sir, bakit Sara Duterte tingin mo ang Para matuloy niya yung ano niya yun. Duterte, yung tatay niya. Gusto pa rin ng drugs. Pinagpapatuloy niya yung ano. Okay, thank you, sir. Sir, ikaw, survey lang. Sino iboboto mo sa dalawa? May na-issue to ngayon, 2028. Para sa'yo, Lenny. Bakit po? Bakit po si... Well, she's clean. That's all. Okay, Okay. thank you. Thank you. Okay, ate, iba-iba yung komento ng ating mga kababayan. Sir, survey lang, sino iboboto nyo sa dalawa? 2028, wala. Wala. Ikaw, sir, mainit na issue ngayon sa dalawa. Leni Robredo tsaka Sara Duterte. Sara Duterte. Sir, bakit Sara Duterte, sir? Tingin mo. X from the #1 Dio fragrance brand in the Philippines. New X sticks with scents inspired by luxury perfume. Yan. Yung mga nakaraang administrasyon, wala namang nagawa to. Wala Kaya- namang nagawa. Ito, ang dami nang nagawa nito ni Sara. Kaya vote ka kay Sara. Kay Sara. Say- Isa pa, pagka ito ang tumayong presidente natin sa susunod na administrasyon, baka mas lumala pa yung mga bangag. Madumami pa lalo. Mahirap na. Ayan. Thank you, sir. Walang drugs talaga ang gusto. Okay, Dahil okay. Iba-ibang comment. Ikaw, ma'am. Ma'am, kababayan. okay ka lang matanong, sino iboboto mo 2028? Sa dalawa. Siyempre Sara. Sara. Bakit si Sara? Kasi maraming nagawa yung pangalan na lang ng papa niya. Papa niya. Okay, thank you. Papa. Ikaw, sir. Sir, survey lang. Sino iboboto mo sa dalawa? Mainit-init tong usapan na to sa dalawa na to eh. 2028, Sara Duterte o Leni Robredo? Para sa iyo. Di lang naman yan. Parehas lang. Parehas lang. Ikaw, ma'am. Tingin mo sa dalawa. Kay sir, parehas lang eh. Sa inyo, tingin yung karapat dapat nating iboto ngayong 2028? Dahil napakarami ng mga issue na nangyayari sa ating bansa, no? Ganun din. Parehas lang rin. Parehas. Okay, thank you. Parehas. Wala pa. Ikaw, sir. Sir, botante ka na? Sir, sino yung boboto mo sa dalawa? Tingin mo. Siyempre si Sara po. Sara Duterte. Bakit po si Sara Duterte? Tingin. Kababayan. Thank you, sir. At least ito, nakikita natin yung dito sa may Dolomite Beach ay eto, tanungin natin sila, ma'am. Ma'am, survey lang po. Good morning po. Tingin nyo, sino yung karapat dapat nating iboto sa 2028? Sara Duterte or Leni Robredo? Para sa akin, si Sara, maganda rin. Sara Duterte. Bakit si Sara Duterte, ma'am? Kasi ano na rin eh. Parang okay na rin siya. Okay na rin siya. Kahit naman sino sa kanila. Kahit sino. Mm-mm. Ikaw, mami, tingin mo. Parehas lang po. Parehas. Parehas lang. Okay, So, thank you. Sinong magandang okay. Thank you, ma'am. At least nakita natin. Ito si sir. Ikaw, sir. Good morning. Sino iboboto mo sa dalawa? Mainit na issue to. Sara Duterte or Leni Robredo? Para sa'yo. Sino yung karapat dapat nating iboto ngayon? Si Sara. Sara. Bakit si Sara Duterte tingin mo? Tay. May background sila na pagkalting palakad sa gobyerno. Wala kinakaranasan. Tsaka tiwala ang tao eh. Yung trust, yung pagtitiwala. Yun ang kailangan lang naman eh. Si Lenny nasubukan na natin. Di ba? Si mga Duterte, marami nagawa yan eh. Kaysa kay Bacoy, ngayon, Oh. marami ang Duterte. Ano tingin mo, sir, mga pagkukumpara mo yung Duterte tsaka Marcos na nangyari? Mas ka sa Duterte talaga, no? Oo, Duterte kasi. Nung dumating si Duterte, wala ang adik. Natatandaan mo ba nung araw na
makapit bahay mo, nagpapatugtog ng video okay hanggang gusto nila. Hanggang madaling araw, no? Umaga. Hanggang madaling araw. Nung dumating si Duterte, alas 10 lang, tapos na eh. May curfew pa. May curfew pa. Oh, may curfew. Ngayon, bumalik eh. Pero sila may kamay na bakal eh. Pabor ka talaga, sir, sa war on drug na ginawa ni Duterte ng time niya. Oo. Kasi sino lang ba pinagpapatay? Pinagpapatay naman yung mga adik eh. Yung mga gago. Yung mga loko-loko. Ikaw ba, rape pa niya? Ayaw mo ba, ikaw? Kamag-anak mo, ni-rape ng adik. Pakukulong mo lang. Oo, tama. Hindi ba, pabibitay mo na, di ba? Oh, gano'n yun. Kasi sa atin, wala. Kaya nga, maraming smuggle dito raw. Tiyabu, marami wala tayo ng death penalty. Pero kung may death penalty tayo, takot. Tingin mo tayo yung pag nakaupo na si Sara Duterte, di may tutuloy niya yung ginawa ng kanyang tatay about sa war on drugs? Tutuloy yan. Sigurado. Sa ngayon pa lang, marami na sumasaludo dyan. Hindi, marami na natatakot dyan. Di ba? Hindi pa talaga, yan. Ibig sabihin, talaga hindi pa lumalarga yan. Wala pang ginagamit na kasi ganito. Wala pa. Pangalan pa lang yan. So, supportahan niyo po sa 2028. Oo, suporta ko yan. Nabuhon ako dyan. Kahit nung araw pa, supporter na ako ni Duterte. Kasi nakita mo yung Marcos at Duterte. Ako nakita ko yung Marcelo eh. Ano po masabi niyo po sa martial law? Ako, ang daming pinatay. Ang daming walang nabayaran. Maraming kinidap. Maraming pinansahan. Sabi daw kasi nila, di ba sa ICC, mas marami daw napatay ang sa time daw ni Duterte. Taloko, iba naman yung pinatay kasi sa talagang patayan. Ano? Disbente. Di ba? Yung pinatay talaga sadya na yun eh. Diba? Oo. Na kailangan mawala na yun. Di ba? Kailangan mawala na sa gobyerno yun. Mawala na sa mundo. Di ba? Kesa andyan nga yung tao. Pero tarantado naman. Ayan, thank you, sir. No? Ang Sige, ganda ng sige. Ikaw, mami, sino yung boboto mo? 2028? Kay Duterte pa din. Duterte. Bakit po, Sara Duterte, tingin Mas mo? tahimik nung time ni Duterte. Same kayo ni tatay, no? Oh. Nakakalakad nga kami ng alas 4, alas 3. Kali. Wala kang makikitang wala kang Wala kang makikita atik, takot. Tsaka wala yung mga... Pero ngayon, medyo... Wala na. Tsaka nakulong na naman yung mga pulis na nagkamali, di ba? Oo. Nakulong na naman eh. Ano yung nahabol nila? Patayin yung kanilang Ano kamag-anak. kami sabi ng ICC dito? Ano dyan, you give human rights. Alam mo sa Pilipino. Human rights, human rights yun eh. Pabor sa war on drugs. Tingin nyo, yung ginawa kay former President PRRD na dinala sa anong masabi mo doon? Mali yun. Hindi pwede ganon-ganon lang yun. Kasi may ruling naman yun eh. Bago dalhin doon, nilalagay muna sa local natin. Doon muna nilitisin. Dapat ganun ginawa Oo, na. dapat ganun. And then, didiretso nila. Diniretso no? Oo. Tama. Ayun, talagang nun. At least. Ito maganda bukas. Opo. Yan, no? Di ba? Baka natin kung ano sasabihin. Bukas. Ako talagang magaling ICC talaga eh. Maraming eh. Yung evidence nila, nakuha na nila eh. At saka yung mga ebidensya natin talagang, ang ebidensya nila patayan talaga eh. Oo. Doon sila galit eh. Doon sila galit. Ang dami mo pinatay. Hindi nila alam kung ano yung mga pinagpapatay mo. Imbis na dati na si Lima, hindi ba Oo. sa Davao. Opo. Wala naman sila natakot. Sabi dyan living. Pero wala naman Wala. sila nakitang buto. Ibig sabihin yung mga ginagawa lang talaga sa mga Duterte talaga, lang talaga, no? Talagang... Ano lang yun, yung, Lalo na kasi ano tawag doon? Yung mga iba, lang, yung, lang sa kanila. ay siguro, lang, yung ganti-gantihan lang, yung gano'n, di ba? Kanya-kanya pa Sa Pilipinas. o weather nga lang, sabi nila, no? Ayan. Weather niya rin. Alam ko babait na. Ang problema, isurvey mo kailangan kung sino yung vice president. Ayun. Tingin nyo, sinong magiging... Kasi,
alam na may binanggit na kasi kahapon si BP Sara kasi hindi pa inilalabas yung magiging Vice President. Ako, di pa kay Ivy. Di ba? Kanino? Ayoko no. Marcos pa rin yun. no? Kahit ano mangyari, Marcos pa rin yun. Sabi nila ang tumutunog kasi si Marcoleta. Maganda yan. Ayun, pwede. O kaya Space Marcoleta. Marcoleta. Kahit na may ginawa ganyan, pero matindi yan. Pag si Marcoleta ka lang ang Vice President, yari si Insurrecto. mahirap silang gibayin. Una-una, baby si Marcoleta eh. Una-una, iglesia si Marcoleta. Ilan na member? Tsaka magaling sa batas po, no? Magaling pa sa attorney. batas. Matapang. Hindi masisindak, Di ba? Sindak na kanya sila. Sa batas naman nagre-rely. Di ba? Hindi niya sasabihin yung personal niya, yung batas ay idudugtog niya. Kaya nga galit na galit siya doon sa doon sa restitution. Galit na galit siya ron, di ba? Yung pagbabaya, yung pagsoli. Yung sabi niya, magkano Ginagawang negosyo. magkano Yung sa flood control. Flood control. Kaya Gusto nila ni Remulla magbigay muna ng pera para ibubulsa nilang iba. ang korte lang ang magsasabi niyan. Tama, korte lang. Yun, gano'n. Ayan. At least si tatay updated, no? Tsaka si mami. Thank you po sa inyo. At least nalaman natin yung pinaka... Ano mo yung Vice President? Yan ang maganda survey. Ayan. Sige. Next time, no? Next time, yan natin. Yung Vice President ka, pati si Isko nagsuwasama eh. Di ba? Pati si Isko nadadama eh. Sabi daw ni Isko, tatapusin niya daw yung term niya ng 3 taon daw dito. Hindi pa kaya. Hindi pa kaya. Pero dito sa Manila, may yung pagkaupo ni Isko, medyo na aayos na po yung wala na tatalo si Isko dito. Kasi Nakita mo yung kalaban niya, yung babae, sila kuna. Kahit pagsamahin mo yung boto mo kay Versosa at saka hindi. Town bayan, yung ginawa ni Isko ng nakarang dami nagawa eh. Kaya kahit Luminis ang luminis. Totoo po yun. Estrada, yung gitna, yung daanan na sasakyan, ginawang tindahan. Mga tindahan. Laki, no? Maraming salamat. At least nakita na natin, nasorby na natin, halos karamihan, no? May isa pa. Dito talaga. Ito. At ito naman. Sir, pwede kang matanong? Hindi, pass, sir. Ito si Mami. Ma'am, survey lang. Pwede kang matanong dito sa dalawa. Mainit na usapan ito. Sino tingin mo ibobote nyo dito sa dalawa? Pa si Mami. Okay, dito banda. Ito sila, sir. Mga nagbabasketball. Tingnan natin. Sir, mainit na usapan to ngayon sa social media. Tingin nyo sino yung bobote nyo sa dalawa. Ikaw, sir, para sa'yo. Sa Leni Robredo, Sara Duterte. Sara Duterte. Bakit, sir, Sara Duterte tingin mo? Yan lang trip. Mapagpiliin. Ikaw, ma'am. Tingin mo. Sino sa dalawa? Hindi na boboto. Hindi na boboto. Ikaw, mami. Tingin mo, sino sa dalawa? Sa akin, para sa akin, para sa'yo. siyempre kababayan ko. Sino po? Leni. Bakit po si Leni Robredo? Tingin mo, mami? Wala lang. Kababayan. Kababayan. Ayan, at least... Sa mahirap yun. Tama lang yun. At least nakita natin. Ito sila, sir. Sila, ma'am. Mami, sir, pwede kang matanong, survey lang, tingin nyo sino yung karapat-dapat natin iboto sa 2028? Sara Duterte. Ikaw, Mami, Sara. bakit tingin nyo po si Sara Duterte ang... Alam kong may kapasidad mo ng Pilipinas. Ayan. Ikaw, Mami, bakit? Bakit si Sara? Gusto ko lang si Sara. Gusto si Sara. Thank you, sir. At least nakita natin, no? Ano talaga, no? Lamang si, Ano yan yan? survey. Survey lang. Ito si sir, nagpapainit eh.
Sir, okay lang matanong ka. Tingin mo, sino yung karapat dapat natin iboto dito sa dalawa? 2028, mainit na issue to. Sa dalawa na to. Lene Lobrador sa Duterte. tayo. Puso, Sara. Tingin sir, bakit Sara Duterte ang karapat dapat 2028? Mas may magagawa yan kaysa dito sa isa. Ayun. Parang trabaho ko lang to eh. Naglulugaw. Thank you, sir. Ayan, at least nakita natin, no? Ano talaga? Okay. Bakit bang abogado yan? Ay, Parehas ba silang attorney? no po eh. Eh kaso mas matalino yung Mas- abogado yun eh. Okay. Galing Amerika kasi yan. Okay, thank you, sir. Kita natin, no? Dito sa Dolomite Beach, nakita natin yung pagkakaiba ng dalawa. Ito ang sitwasyon ngayon dito sa may Dolomite Beach. At it's like and comment and share kung nung masabi nyo, ikaw kabayan, sino ang iyong iboboto dito sa 2028 President? Lene Lobrador o Sara Duterte? I-comment mo na below. Okay, hanggang dyan lang tayo. At least nakita nyo na kung yun lang survey na yun, alam naman natin si BP Sara talaga ang lamang. Ito naman, tingnan natin. Tingnan natin kung bakit nila ang tapang talaga at malasakit ni Sara, yun ang kinukunan na. Ito po, ipapakita ko sa inyo yung nanuntok si Sara ng sheriff. Alamin natin anong dahilan bakit nanuntok siya ng sheriff. Ito po yung sitwasyon na kung saan ang mga mahirap, mahigit sila 1,000, gigibain ng bahay nila sa Davao City. So, wala man ang palugit na ibinigay yung sheriff dito. Isa pa, may batas tayo na nagsasabi walang demolition kung walang relokasyon. Yan po isa lalim ng Republic Act 7279. At dito ngayon, nasasadak sa alanganin si Sara Duterte, ang mga tao sa Davao City ng mga marinta ay gigibain ng bahay nila. At ayaw magpabigay ng palugit yung sheriff para sa pag-usapan. Tapos obligasyon pa ng Davao City government na bibigyan ng relokasyon muna ang mga maralita bago sana igibain. Pero problema nito, ang problema ko sa sheriff sa buong Pilipinas sa aking karanasan ay hindi man lang sila gumagalang sa Republic Act 7279. Perhaps I want to emphasize this to all sheriff na nakikinig sa akin. Dapat ipatupad din nyo, i-insist din nyo na kung walang relokasyon ay hindi kayo magdedemolish. Okay, ito papakinggan natin to. Aha. Violence erupted during a demolition operation. City Mayor Sara Duterte repeatedly punched the sheriff of the Davao Regional Trial Court, Abe Andres, during the demolition. Duterte had asked for a 2-hour extension of the deadline to demolish shanties, but demolition teams pushed through with their operation. Ibig sabihin, humingi isa pala si Sara ng palugit 2 oras. Hindi sabi pinagbigyan ng sheriff. So ano nangyari ngayon? And yun na nga yung nabutan ko, yung mga nagra-riot doon. And ang first ko naman pinagalitan is yung mga tao. Sabi ko, ano ba nangyari? Nag-usap tayo. Next was yung police. Sabi niya, ma'am, hindi kasi nakikinig yung sheriff. Sabi niya, gusto kasi ng sheriff pasukin na. Ayun na yun. Yan na may order ang sheriff na i-continue. Asa ang sheriff? Ito ang sheriff. Proteksyon na lang namong. Ano sheriff? Hanapin mo sheriff. Umukit ang gusto si Sara dyan? At that time, I was so frustrated. Hindi naman ako pwede umiyak. Kasi they would think, ano ba namang klaseng ano ito? She's very emotional. Tama, hindi siya kagaya kay Risa na iyakin. Ito hindi iyakin. And then umiyak siya sa harap ng mga tao. Hindi ko na malabas yung galit ko. Actually, hindi nga ako nagmumura in public. Although privately, ina-admit ko na meron talaga ako mga ganyan. Pero in public, hindi. Kasi may mga bata. Pero that time, lumabas talaga lahat ng mura na alam ko eh. So, yun. Ano yun na dala ng init ng ulo. Usually mga bata, di ba? So yan mo, diyan mo makikita kung gaano ang leadership ni Sara. To the point of sugal niya sarili niya. Kagaya na yung ugali ng tatay niya. Makukulong man siya, masintensyan man siya sa ICC, baliwala sa kanya. Basta importante,
yung tao na siniservisyo niya. Yan mo nakita yung ugali. Ito, tingnan naman natin isang pang kalye survey na to. Si Salomo 21 din. Hello guys, college survey tayo ngayon dito sa may Recto, South Entrance. Dito papunta kami ng Manila at magtatanong kami. Ito yung ating tatanong, sino ang inyong iboboto president sa 2028? Sir, survey lang, sino iboboto mo 2028? Lenny Robredo, Sara Duterte, John Vic Remulla at Rizon Tiveros, para sa iyo. Lahat ba sir, confirm na tatakbo? Yes, ito sir, confirm na to, ito possible, tsaka ito rin. Tsaka ito baka sir, yan, possible. Para sa iyo. Sa akin sir, actually wala. Wala pa. Oo, sa akin sir, actually wala pa eh. Oo, nag-iisip ako hanggang ngayon sir eh. Yes sir. Decided. Undecided pa si sir. Thank you. Ma'am, survey lang. Para sa inyo, sino ang inyong boboto 2028? Ito yung mga possible na tatakbo. Pero si Sara Duterte nagdeklara na. Sa'yo, para sa inyo, sino yung boboto nyo 2028? Lenny Robredo, Sara Duterte, John Vic daw, tsaka Rizon Tiveros. Sara sa amin. Sara Duterte. Bakit ma'am si Sara Duterte? Para sa'yo. Basta, yan ang gusto namin si Sara. Sara Duterte. Solid si Mami. Ito si Mami. Ikaw Mami. Para sa'yo, sino yung boboto natin 2028 yung makapagbabago ng ating bansa? Kahit sino lang manalo, yun lang sa akin. Kahit sino dyan. Wala pa si Mami. Hindi pa ano. Si Ma'am Sara eh. Eto mga kabataan. Ma'am, pwede kayong matanong sino yung boboto nyo 2028 election? Mga possible na matatakbo. Ikaw sir, mga kabataan. Botante ka na? Hindi pa po eh. Ay, hindi pa. Ikaw ma'am, botante na? Hindi pa rin. Ikaw sir, para sa'yo. Duterte ako. Duterte. Bakit Sara Duterte? Taga Davao ako eh. Taga Davao. Solid si Sir Davao. Ikaw ma'am, para sa'yo, sino iboboto natin 2028 election? Yung magbabago sa atin ba? Sara Duterte. Bakit Sara Duterte po? Baka siya magandang gawin siya ngayon sa ating bansa. Sara Duterte. Ikaw mami? Solid Duterte. Bakit po? Bakit Solid Duterte? Pinabawasan ng mga adik. Sabi Bawas talaga ng adik. Nagsibalikan po ba? Okay, thank you. Ikaw sir, para sa'yo, sino sa'yo? Duterte na rin. Duterte na rin. Bakit Duterte sir? Hindi ninuhigaw bata natin eh. Masama Duterte. Ikaw sir, sino sa inyo? Sino sa inyo? Sino sa inyo? Sino sa inyo? Possible na tatakbo. Para sa inyo, sino iboboto nyo? Eh, puro wala dyan eh. Wala dyan. Para sa inyo, sino dapat tumakbo? Pinaka-ayok manalo to. Bakit po? Duterte. Bakit? Yan eh, kulakot dyan. Ikaw mami, siyempre may iba pa naman tayo paniniwala eh. Siyempre, Sara ako kasi Davao ako eh. Davao, Sara Duterte. Ikaw mami, Siyempre, Duterte ako. bakit po Duterte? Sabi lang ng adik ako. Pinatay ng adik, pinapatay niya. Laging maliwalas nung Duterte mo po. Medyo tumahimik. At ng mga adik, nagsipag uwian sa mga lugar. Pabor po kayo sa ginawa ni Duterte na war on drug? Pabor si mami. Ako napagpura po kay Duterte. Ano yung isa sa mga nagustuhan nyo na ginawa ng ating former President Perarati? Basta marami siyang marami siyang nagawa na naging sa akin. Lalo na yung niya, yun nga, yung sa mga katulad niya yung adik, mga adik. Naging maluwag sa yung kalsada, naging medyo maganda yung pag-uwi sa gabi. Maraming mga pulis, mga kabantay. Pero ngayon ma'am, ano masabi Ayun, niyo? wala. Naging talamak. Tapos maraming basta. Nagsibalikan na. Okay, thank you ma'am. Okay, diretso lang kami. Sir, okay ka na matanong namin? Survey lang, sino napupusuan yung karapat-dapat na iboto natin president to sa 2028? Lenny. Bakit Lenny? Taga-Bicol kami. Taga-Bicol. Taga-Bicol, Lenny. Thank you. Ikaw, mami. Lenny rin? Solid. Sige po. Thank you. Sir, ikaw, pwede lang? Okay. Ikaw, ma'am, okay lang matanong ka? Diretso tayo.
Dito papunta to sa may Quiapo. Sir, okay lang matanong kayo, survey lang. Tingin nyo, sino yung karapat-dapat natin iboto yung pagbabago din sa ating bansa ngayon? Ito yung mga tatakbo sa 2028. Lenny Robredo, Sara Duterte. Possible, John Vic Rebulla, tsaka Rizal Tiveros. Para sa inyo, sir. Hindi ko po sana to, sabi. Hindi pa butante si sir. Magkano magpareho? Kayo, ikaw ba, sir? Nasa makuna lahat yan, gala, balik na. Ayan po. Yun na yan. Pwede na. Ano ng tao yan? Hey. Wala. Diretso tayo, diretso. Saan? Ito kay kuya. Kuya, survey lang namin kayo. Sino tingin yung karapat-dapat natin iboto na ngayon 2028? Ito, mga possible na tatakbo. Una, si Sara Duterte, nag-ano na eh. Lenny Robredo, makakalaban niya. Possible si John Vic Remulla at Rizal Tiveros. Para sa inyo, sino, sir? Ikaw, tatanungin kita, saan gusto mo dyan? Kayo po muna. Kasi nagsasurvey kami, lang kami, neutral lang wala kaming ano dyan. Para sa inyo lang, sir. Neutral lang. Wala napili. Ikaw, ma'am? Para sa inyo? Wala po napili si sir. Sino bibili natin yan? Puro naman. So anyway, Kahit sino, medyo mahaba na rin wala. yan. Isa lang po ang ibig Tayo lang sabihin. kinakawawa. Sa lahat po na gusto at majority ang may gusto kay Duterte. At sa lahat po na majority na may gusto, iisa ang dahilan. Ibalik yung mga tinatawag na tapang at malasakit, yung war on drugs. At yan po ang number 1 na rason. Siyempre, number 2 na rason, siya lang makapagpakulong sa mga kurakot sa ngayon. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo at may emergency lang ako. At magandang umaga po at paki-like na lang po ako para malalaman ninyo.